Maita, Mariel, iligtas niyo ang mga sarili ninyo! Sigaw ng aking ina habang patuloy na nakikipaglaban sa aswang. Ganoon din naman ang aking ama. Magkatuwang silang lumalaban habang pinoprotektahan ako. Pareho silang may hawak-hawak na itak habang pinipigilan ng sandamakmak na mga aswang sa paglapit sa aming dalawa ng ate Maita ko. Inay! Itay! Hindi po namin kayo iiwan. Umiiyak kong sambit. Hayaan nyo na kami dahil matatanda na kami. Ang importante ang kinabukasan ninyo. Halika na Mariel, umalis na tayo. Wika ni ate Maita. Ate, ko. Wala nang nagawa noon si ate Maita kundi ang buhatin ako. Nagpupumiglas naman ako noon. Pero malakas siya. At tumakbo siya noon palayo sa aming mga magulang. Ang gabing iyon, ang hindi ko malilimutang pangyayari sa aking buhay. Ang gabi kung kailan nawala ang aking mga magulang. At tanging dalawa lang kami ng ate ko na natira. Ako nga pala si Mariel. 8 taong gulang lang ako nang mangyari ang lahat ng yon. At ang ate ko naman ay nasa 16. Kapwa manggagamot ang aming mga magulang. At sila rin ang naging mga takbuhan ng aming mga kapitbahay at kalapit baryo tuwing may mga problema sila. Mula sa simpleng mga sakit hanggang sa mga malulubhang sakit. Halimbawa ay kulam, naiengkanto at inaaswang. Tama ang inyong narinig, inaaswang. Dahil hindi simpleng mga manggagamot ang aming mga magulang. May kakayahan din silang lumaban sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. May mga orasyon sila, mga armas, kagaya ng itak na gawa sa pinaghalong tanso at pilak. Pati mga buntot ng pagi. Kaya walang laban sa kanila ang mga aswang. Pero nang gabing iyon, ay napakarami ng mga sumugod na aswang. At sa mismong bahay pa namin sila sumugod. Kaya wala nang nagawa ang aming mga magulang. Pero dahil malalakas sila, ay nagawa pa nila kaming patakasin. Kahit ang kapalit noon ay ang kanilang mga buhay. At mula rin ng gabing iyon, ay nagkaroon ako ng matinding galit sa mga aswang. At isinumpa ko sa aking sarili na balang araw ay gaganti ako. Nakalayo kami noon ng ate ko at napadpad kami sa kagubatan. Ni isang gamit ay wala kaming nadala noon. At dahil sa haba ng tinakbo namin, ay pareho kaming gutom. Ate, kailan tayo titigil? Pagod na ako. Konting tiis na lang Mariel. Kapag sigurado nang walang nakasunod sa atin ay titigil na tayo. Gutom na talaga ako, ate. Maglakad lang muna tayo hanggang sa makahanap ng prutas dito. Wala rin kasi tayong dalang pagkain. Kaya naman nagpatuloy kami sa paglalakad sa kagubatan. Hanggang sa may makita kaming puno ng karisa. Maliit lang ito, pero napakaraming bunga. Dumito lang muna tayo Mariel. Kumain ka hanggat gusto mo at magbabantay naman ako. Baka nasundan tayo. Wika ni ate. Dahil maliit lang ang puno ng karisa, ay naaabot ko naman ang mga bunga nito. Maliwanag ang sinag ng buwan. Kaya nakikita ko ang kulay ng mga bunga. Ang mga kulay itim ang kinuha ko. At nang tikman ko, ay sadyang kay tatamis noon. Nanawa ako noon hanggang sa hindi ko na kaya. Hindi ako nabusog, pero naibsa naman ang aking gutom kahit papaano. Habang kumakain pala ako, ay pumutol ng mga punong kahoy si ate, gamit ang kanyang itak. Tinalian niya ang mga ito, hanggang sa nakagawa siya ng mahabang upuan. Dito na muna tayo magpahinga ngayong gabi. Matulog ka na dito sa ginawa ko at magbabantay naman ako hanggang mag-umaga. Hindi ako makakatulog, ate. Masyadong maraming lamok. Sige na Mariel, mahiga ka na.
Gagawa ako ng apoy upang maitaboy ang mga lamok. Sana lang, hindi nila makita ang usok. Pero kung sakaling makita nila ay magbabantay ako. Sa sandaling iyon ay nahiga na ako. Pero pinanood ko siya kung paano gumawa ng apoy. Pumutol siya ng 2 maliit at tuyong kahoy. Ang isa ay tinisa niya at pinatulis. Ang isa naman, binutasan niya ng bahagya sa gitna. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga tuyong dahon. Pinaikot niya ang dulo ng matilos na kahoy sa gitna ng binutasan niya. Ipinaikot-ikot niya iyon ng mabilis hanggang sa magkausok. Inilapit niya sa 2 kahoy na pinagkikiskisan niya ang mga tuyong dahon. At patuloy niya yung ginawa hanggang magliyab ang mga tuyong dahon. Sa pagkakataong iyon, ay nawala na ang mga lamok na siyang dahilan upang makatulog na ako ng mahimbing. Kinabukasan paggising ko ay nakita ko si ate na gumagawa ng 2 maliit na sibat. Tinanong ko naman kung para sanang sibat, pero hindi siya sumagot. Bagkos ay niyaya na niya akong umalis. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makapunta kami sa tabing ilog. Maghintay ka lang dito at manghuhuli ako ng isda para may makain tayo. Tumango naman ako noon at si ate naman ay tumayo sa tabing ilog. Iniamba ang kanyang sibat at naghintay ng pagkakataon. Nang makakuha ng tamang tiyempo, ay hinagas ni ate ng pagkalakas-lakas ang sibat sa tubig. Pagkatapos ay tumalon siya sa ilog. At pag-ahon niya ay hawak na niya ang kanyang sibat. At malalaking mga isda na nakatarak dito. Namangha naman ako sa aking nakita. At natuwa dahil makakakain na ako. Pero mukhang hindi pa yun sapat. Kaya muli siyang tumayo sa may tabing ilog. At muling inihagis ng malakas ang kanyang sibat. Muli siyang tumalon sa dagat. At nang siya ay umahon, ay may dala na naman siyang malaking isda. Ang galing mo, ate. Wika ko noon habang namamangha sa aking ate. Nagkataon lang, kahit ikaw naman, kaya mo din gawin yan. Hindi ko po kaya yan, ate. Huwag ka mag-alala, ituturo ko sa'yo lahat ng alam ko. Sige po, ate. Para pagbalik natin sa bahay, ipapakita ko kina ama at ina kung gaano ako kagaling. Natigilan naman noon si ate dahil sa sinabi ko. Ilang saglit lang, ay kumuha na siya ng mga tuyong kahoy para gumawa ng apoy. Pero habang ginagawa niya ang mga iyon, ay napansin ko na lumuluha siya. Bakit ka umiiyak, ate? Alam kong bata ka pa, kaya hindi mo pa ito gaano maiintindihan, Mariel. Pero wala na tayong bahay na mauuwian. Bakit naman po? Paano na sina ama at ina? Hihintay nila tayong umuwi. Sa sinagot ko, ay tuluyan ng humagulhol si ate. Mula sa araw na to, Mariel, tayong 2 na lang ang magiging magkasama. Aalagaan kita at mamahalin, kagaya ng pag-aalaga at pagmamahal sa atin nila ama at ina. Bakit naman po tayong 2 na lang, ate? Wala na sila ama at ina, patay na sila. Sa narinig ko, ay biglang namuo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi pa sila patay. Buhay pa sila. Natalo nila ang mga aswang. Imposible na yung sinasabi mo, Mariel. Napakarami ng mga aswang kagabi. Isinakripisyo ni na ama at ina ang mga buhay nila upang mailigtas tayong 2. At wala na rin tayong bahay na mababalikan dahil sinira ni ng mga aswang. Alam ko naman talaga ang nangyari at alam kong wala na sina ama at ina. Pero ang hirap lang isipin at parang ayaw tanggapin ng utak ko.
Kaya ako nasabi ang mga bagay na iyon. Pero dahil sa mga sinabi ko, ay nakita kong lalong nasasaktan si ate. Umiiyak na rin ako ng mga sandaling iyon. Pero nilapitan ako ni ate at niyakap niya ako ng mahigpit. Tumahan ka na, Mariel. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Pangako yan. Pagkatapos ay sinimulan na ulit ni ate na magpaapoy. At nang makagawa na siya ng apoy, ay inihaw na namin ng mga isda. At nang maluto ay pinagsaluhan na namin iyon ni ate. Nang matapos kaming kumain, ay pumunta si ate sa silong ng puno. Sinabi niyang matutulog daw muna siya. At ako na raw muna ang bahala sa lahat. Sinabi ko namang magpahinga na siya. At ako naman ang magbabantay sa kanya. Habang natutulog si ate, ay naisip kong maligo muna sa ilog. Mababaw lang naman ang tubig. At siguradong hindi naman ako malulunod. Payapa din ang agos at hindi nito ako kayang tangayin. Habang naliligo, ay napansin ko ang isang bato na kulay kahel. Nagandahan ako dito. Kaya agad ko itong sinisad at kinuha. Pagkakuha ko nito, ay agad namang lumamig ang tubig ng ilog. At bigla akong gininaw. Kaya naman agad na akong umahon. Nang kukunin ko na ang mga damit ko, ay nakakita ako ng ahas. Hinintay ko na lang na makaalis ang ahas na iyon. Pero hindi ito umalis at nanatili lang doon. Kaya naman umisip ako ng paraan upang mabawi ang mga damit ko na hindi ako tutuklawin ng ahas. Tumayo ako noon sa tapat ng ahas. Hindi ko yun dapat ginagawa dahil baka matuklaw ako. Pero parang may bumubulong sa isipan ko na yun ang dapat kong gawin. Pagkatapos ay umupo ako sa harapan nito at tinitigan ito sa mata. Nagulat naman ito sa akin. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang ulo at naghahanda na upang tuklawin ako. Tinitigan ko lang siya noon at nang sinugod niya ako at tinanggang tuklawin ay napatalon ako. Hindi ko alam kung bakit ang taas ng naitalon ko ng mga oras na iyon. At habang nasa ere ako, ay sinampal ko ang ahas sa kanyang ulo na siyang dahilan upang tumilapon ito. Pagkatapos ay napatingin ako sa aking kamay at nakita kong may mga matutulis akong kuko at balahibong kulay kahel. Nagulat ako noon at ipinikit ko ang aking mga mata. Umiling-iling ako habang nakapikit at nang idilat ko na ang aking mga mata, ay nakita kong normal na ang aking mga kamay. Siguro ay guni-guni ko lang ang lahat. Pagkatapos noon, ay binawi ko na ang aking mga damit at nagbihis na ako. Pagkatapos kong magbihis, ay napatingin ako sa direksyon ni ate. At nakikita kong natutulog pa rin siya. Pero ang nakakuha ng atensyon ko, ay nakita ko ang ahas. Napapalapit na ito sa natutulog kong ate. Siguro, sa direksyon na iyon, ito tumilapon kanina. Hindi ko na kasi pinansin pagkatapos kong sampalin. Ang mahalaga kasi sa akin kanina ay mabawi ang mga damit ko. Kaya wala akong pakialam kung saan man ito tumilapon. Mabilis akong tumakbo noon papunta sa ahas. At nakita ko, hindi ko na ito haabutan. Kaya tinangka kong ibato sa kanya ang batong kulay kahel. Pero nang hanapin ko ito sa aking kamay, ay hindi ko na ito mahanap. Kanina ay hawak-hawak ko lang iyon. At wala akong natatandaan na nabitiwan ko. Pero ngayon inuwawala na ito. Dahil kinakailangan kong mag-isip, ay nakita ko ang sibat na ginawa ni ate
At yun ang ginamit ko upang labanan ng ahas. Mula sa pwesto ko ay ibinato ko ang sibat patungo sa direksyon ng ahas. Nagulat ako dahil sobrang lakas ng pagkakabato ko ay tumusok pa ang halos kalahati ng sibat sa isang puno at tumagos pa ang ibang bahagi. Dahil sa ingay ay nagising si ate at napatili siya nang makita niya ang ahas na nakatarak sa sibat na nakadikit sa puno. Ikaw ba ang may gawa nito, Mariel? Apo ate, papunta kasi sa'yo ang ahas, kaya binato ko ng sibat. Parang imposible dahil napakalakas ng pagkakabato ng sibat. Tumagos pa sa puno ang tulos oh. Hindi ko po alam ate. Kanina, nagkabalahibo ang kamay ko at nagkaroon ng mahabang kuko. Pero ngayon, wala na. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Apo ate, di ba aswang lang po ang may mga matutulis na kuko at may balahibo? Aswang po ba ako? Hindi ka aswang at wala naman ako nakikitang balahibo at kuko. Ang tingin ko, guni-guni mo lang yon. Paano pa yung nangyari sa puno na natamaan ng sibat na may ahas? Hindi ko din yan maipaliwanag, pero malalaman din natin. Inaantok pa ako. Gusto ko pang matulog. Maglaro ka na lang muna dyan. Pagkatapos, ay muli nang bumalik si ate sa pagtulog niya. Ako naman ay sinubukan kong bunutin ng sibat para mailibing ko ang ahas na napatay ko. Pero nahihirapan ako sa pagbunot ng sibat dahil parang nakadikit na ito sa puno. Kaya naman hinila ko na lang ang ahas at idinaan ko na lang ang butas nitong ulo sa katawan ng sibat. Pagkatapos ay inilibing ko na ito. Nang mailibing ko na ang ahas, ay nainip ako at naisip kong magpuntang muli sa tabing ilog at pinagmasdan ang mga isda dito. Habang pinapanood ang mga isda, ay natukso akong hulihin ang isa sa kanila gamit ang aking mga kamay. Naisip kong imposible ang bala kong gawin. Pero may nag-uudyok sa aking gawin ito. Kaya naman pinakiramdam ko lang ang mga isda at nang makakuha ako ng pagkakataon, ay sinunggaban ko ang isa at itinapon ko palayo ng ilog. Maliit lang ito kumpara sa nakuha ni ate gamit ang sibat. Pero para sa akin ay ayos na ito. Muli naman akong bumalik sa aking pwesto. At hinintay kong bumalik ang mga isda. Bago ako muling umatake, ay napansin kong muli ang aking kamay. May balahibo na naman akong kulay kahel. At sa parehong mga kamay naman ngayon, pinagmasdan kong mabuti ang aking mga kamay at mga kuko. Nakakita na ako ng mga aswang at madalas na kulay itim ang kanilang mga balahibo. Wala pa akong nakitang kulay kahel ni isa. At napansin ko ang aking mga kuko. Hindi rin ito kagaya ng kuko ng mga aswang na pawang mga tuwid at mahahaba. Ang mga kuko ko naman ay mahahaba rin. Pero pakurba sila na para bang ang mga dulo ay sitha o yung aret na panggapas. Pero pinagmamasdan ko itong mabuti at napansin kong para bang mga kuko ito ng hayop. Napansin ko rin na kaya ko itong pahabain pa at paikliin hanggang sa maitago ko ang mga ito. Napatunayan ko noon sa sarili ko na hindi nga ako isang aswang. Pero paano naman ako nagkaroon ng mabalahibo at mahabang kuko? Sa pagkakataong iyon, ay hindi ko na inalam ang mga bagay na iyon. Ang mahalaga sa akin ay may kapangyarihan na ako at masaya ako dahil doon. Habang nagsasaya, ay sinubukan kong muli na manghuli ng isda kagaya ng kanina. At muli na naman akong nakahuli. Inulit-ulit ko lang iyon hanggang sa makahuli ako ng 6.
At nainip na ako noon. Dahil itinapon ko lang malayo sa ilog ang mga isda, ay nadumihan sila. Kaya naman nilinisan ko na sila at ibinalik sa ilog ang kanilang mga laman loob. Upang anurin na iyon sa malayo at hindi langawin sa pwesto namin. Pagkatapos kong linisan ng mga ito, ay saktong nagising si ate. Sinabi ko sa kanyang nakahuli ako ng mga isda at kailangan naman itong ihawin para makakain na kami ng tanghalian. Paano mo naman nahuli ang mga ito? At bakit may mga kalmot? Tanong niya. Doon ay ipinakita ko sa kanya ang mga kamay ko. Normal pa lang sila noon. At unti-unting nagbabago ang anyo. Tinubuan ng balahibo. At mahahabang mga kuko. Pagkatapos ay ipinakita ko rin kung paano ito pahabain at papaikliin. Halos hindi makapaniwala si ate sa kanyang nakikita. Kinukusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata. At tiningnan niyang mabuti ang aking mga kamay. Paano mo yan nagagawa, Mariel? Tanong ni ate. Hindi ko po alam, ate. Nagsimula na lang ang lahat. Pagkatapos kong maligo sa ilog, nilabanan ko kanina yung ahas. Tapos nagkaganito na ang kamay ko. Pagkatapos, kung ano-ano na lang ang naririnig ko sa isipan ko. Kagaya kanina, may bumulong sa akin na manghuli ako ng isda. At ginawa ko naman. Hanggang sa makahuli ako ng 6 at nainip ako. Sagot ko naman. Kumuha muli noon ng mga kahoy si ate. At nagpaapoy na siya. Habang nagpapaapoy, ay gumagawa siya ng maliliit na pantusok sa isda upang ihawin ng mga ito. Pagkatapos ay nagkwento siya sa akin. Narinig mo na ba ang mga kwento tungkol sa mga mutya? Hindi po. Ano po ba yon? Ang mga mutya ay mga makapangyarihang mga bato na may iba't ibang bisa. Sa mga nagiging may-ari ng mga ito, magaganda ang mga mutya at maaakit ka sa kanila at mahuhumaling ka kaagad na hawakan ng mga ito pag iyong nakita. May iba't ibang pangalan ng mga mutya, Mariel. Mayroong ipinangalan kung saan sila nakukuha at may iba ring ipinangalan dahil sa bisa nila. May mga galing sa kidlat, sa mga puno, sa mga hayop, at sa alinmang bagay na may kakaibang abilidad o kakayahan. Pero ang mga mutya ay mayroon ding masamang epekto sa sino mang nagmamay-ari nito. Ang ilan ay nakakapag-iba ng ugali at ang mga mutya naman nakagaya ng sa hayop ay mas masama ang epekto. Maaari kasing maging hayop na lang ang may-ari nito at hindi na ba ibabalik sa pagiging tao. Kwento ni ate. Kanina, habang naliligo ako sa ilog, nakakita ako ng magandang bato. Tapos nang nakuha ko, ay bigla na lang lumamig ang tubig. Kaya umahon na ako kaagad. Pwede mo bang sabihin kung ano ang itsura ng bato? Kulay kahel po ito at may parang asul na mata na nasa gitna. Kulay kahel? Teka lang. Kagaya ng kulay ng mga balahibo mo kanina. At yung kwento mo, na lumamig bigla ang tubig ay maaaring hindi totoo. Malamang para sa'yo ay mas lumamig. Pero normal lang talaga ang temperatura ng tubig at hindi nagbago. At alam ko kung anong hayop ang tumutugma sa iyo ngayon. Isang pusa. Malamang ang batong sinasabi mo ay mutya ng pusa. Mutya ng pusa? Ibig sabihin, ate, magiging pusa na ako? Hindi pa naman ngayon. Ayon sa mga alamat, ay taon nang bibilangin bago tuluyang maging isang hayop ang nagmamay-ari ng mga mutya na may kapangyarihan ng hayop. Pero hindi ko hahayaang maging isa kang pusa. Nasaan na nga ba ang mutya? Hindi ko na nga po makita eh. Kanina hawak-hawak ko lang, pero bigla na lang pong nawala. Mukhang hindi siya nawala dahil nasa iyo pa rin ang kakayahan na iyan. Mukhang nakipagsanib na yan sa katawan mo
At may hirapan na tayong tanggalin yan. Paano na po ako, ate? Sa ngayon ay aralin mo muna ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo. At ako naman ay maghahanap ng paraan para matanggal sa katawan mo ang mutya. Sagot niya. Sa palagay mo, ate? Kaya ko na kayang labanan ang mga aswang? Bakit mo naman naisip yan? Kasi niraramdaman ko po na malakas na ako at sa palagay ko, kaya ko nang labanan ang mga aswang. Hindi ko alam. Marahil, dahil sa abilidad na ibinigay sa'yo ng mutya, ay makakayanan mo ng lumaban. Pero hindi kita hayaang makapaglaban dahil responsibilidad kita. Pero gusto kong ipagiganti si Mama at Ina. Ako man, Mariel, ay gusto kong maghiganti. Pero masyado silang malalakas. At alam kong hindi ko kakayanin mag-isa. Lalo na wala na ang mga magulang na gumagabay at nagtuturo sa akin. Sasamahan kita, ate. Labanan natin ng mga aswang. Magkasama tayong dalawa. Sige, pumapayag na ako. Pero hindi muna ngayon. Kailangan ko pang ituro sa iyo ang lahat ng itinuro sa akin ni na ama at ina. Para lalo mo pang mapalakas yung abilidad mo. At habang ginagawa mo iyon, ay maghahanap ako ng paraan upang mahiwalay ang mutya sa katawan mo. At kapag nakapaghiganti na tayo sa mga aswang, ay saka ko natatanggalin yung mutya. Tugon naman ni ate. Matapos ang usapan naming iyon, ay umalis na kami sa tabing ilog. Sinabi ni ate, nagagawa raw siya ng munting kubo sa gitna ng kakahuyan. At doon muna raw kami magtatago habang pinaghahanap pa kami ng mga aswang. At para na rin makapaghanda sa aming paghihiganti laban sa kanila, si ate na ang pumili ng lugar kung saan kami magtatayo ng munti naming kubo. At sa puso din ng kagubatan. Pagdating namin ay agad siyang pumutol ng mga sanga ng mga puno upang maging haligi ng aming kubo. Ako naman ay naghukay ng pagtatayuan ng haligi. Ginamit ko ang aking kamay at matutulis na kuko. Kaya kayo natapos. Nang maitayo na ang mga haligi, ay pumutol muli si ate ng mas maliit na sanga upang ilagay sa itaas at maging tigib ng bubong at papag. At pati na rin ang mga dingding ng kubo. Pagkatapos ay kumuha siya ng kawayan para hati-hatiin at gawing sahig ng papag. Para kahit ilang araw lang ang itatagal namin sa kabundukan, ay magiging komportable ang aming pagtulog. Ate, paano ka natutong gumawa ng kubo? Ang galing-galing mo kasi. Kahit na mag-isa ka lang, nagawa mo ka agad. Napanood ko lang noon si ama nang tumulong siyang gawin nang may puntahan kaming isang baryo na nanghihingi sa amin ng tulong. Anong tulong naman yon? May kumakalat na sakit noon sa katabing baryo at tumingi sila noon ng tulong kay ama upang gamutin sila. Hindi yun basta-bastang sakit lamang dahil hindi yun naghihilom. Sakit yun sa balat at lubhang nakakahawa. Ipinagbubuntis ka pa lang noon ni inay. Kaya dalawa lang kami ni ama na pumunta doon. Dahil nga nakakahawa ang sakit na iyon at ilang araw din ang itatagal namin sa baryong yon, ay gumawa ng munting kubo si ama. Tinulungan ko siya noon sa paggawa, kaya doon na rin ako natuto. Sige po ate, ikwento mo pa ang nangyari sa baryong yon. Sinuring mabuti ni ama ang ilan sa mga residente sa baryong iyon at lahat sila ay ginamot niya. Mga halamang gamot at orasyon ang ginamit ni ama. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Nalaman ni ama na mambabarang pala ang may kagagawa ng lahat. Kaya naman hinanap ni ama ang mambabarang. At nalaman niyang isa rin itong residente sa lugar na iyon. Isa siyang matanda at marami siyang kaaway. Kaya binarang niya ang mga tao doon at nagpakalat ng nakakahawang sakit sa balat. May mga kampon din itong lamang lupa at silang lahat ay tinalo ni ama. May mga naitulong din naman ako noon pero kukunti lang.
Hanggang sa ang mismong mambabarang na ang nakalaban ni Ama. Habang naglalaban ay tinangka din niyang barangan si Ama. Ngunit napakaraming pangontra ni Ama. At bumalik lang lahat ng yun sa matanda. Bandang huli ay natalo din ni Ama ang mambabarang. At mula noon, ay gumaling na ng tuluyan ng mga residente ng baryong yon. Napakagaling pala talaga ni Ama. Sayang lang at hindi na natin siya makakasama at hindi na niya ako matuturuan. Malungkot kong tugon. Huwag kang mag-alala, Mariel. Lahat ng naituro ni na Ama at ina sa akin ay ituturo ko lahat sa'yo. Niyakap ko naman noon si ate. Halika na, ipagpatuloy na natin ang paggawa ng kubo. Isa na lang ang kulang sa aming kubo. Yun ay ang bubong na masisilungan. Gumagabi na noon. Kaya nagmadali kaming nag-ikot sa kagubatan upang humanap ng tambo. At sa di kalayuan ay nakakita naman kami ni ate. Gamit ang kanyang itak, ay pinagpuputol niya ang mga ito. Ngunit dahil gabi na noon, ay hindi na namin madadala lahat ng tambo. Kaya nagdesisyon si ate na ipagpabukas na lang ang paghahakot. At dahil gabi na nga, wala pa kaming pagkain, ay mangangaso raw kami ngayon. Sinabi ko kay ate na hindi ko pa nasusubukang mangaso. Dahil hindi pa nila ako isinasama noon sa pangangaso. Pero sinabi ni ate na siya raw ang bahala sa akin. At tuturuan ako ng mga dapat kong malaman. Gamit ang itak, ay muling pumutol ng sanga si ate. 2 sanga iyon. At muli niyang tinisa at pinatilo sa mga diluhan noon. Hanggang sa makagawa na naman siya ng sibat. Tig-isa raw kami sa mga iyon. At yun daw ang gagamitin namin sa pangangaso. Nang makagawa na si ate ng sibat, ay nagsimula na kami mag-ikot sa kagubatan. Ilang minuto rin kami nag-ikot-ikot noon. At lahat ng galaw namin ay maingat. Hindi kami gumagawa ng kahit anong ingay upang hindi namin mabulabog ang mga hayop sa gubat. Ilang sandali pa ang lumipas nang makakita si ate ng isang baboy ramo. Sinenyasan niya akong huminto ng paglalakad at inunat niya sa kanyang likuran ng kamay niya na may hawak na sibat. Pagkatapos ay bumulong siya. Kayahin mo ako. Pagkatapos ay ginaya ko naman ang kanyang ginawa. Bibilang ako ng 3 at sabay nating ihahagi sa mga sibat. Tumango naman ako noon. 1, 2, 3. Pagkabigkas niya noon, ay sabay naming ibinato sa baboy ramo ang aming hawak na mga sibat. Sabay namang tumama sa baboy ramo ang mga iyon. At sa isang iglap lang, ay nalagutan ng hininga ang baboy. May pagkain na tayo ng ilang araw, Mariel. Pagkatapos ay nilapitan namin ang baboy ramo. Sobrang saya ko noon. Dahil yun ang unang beses kong mangaso at baboy ramo pa ang nahuli namin. Binuhat naman niya ni ate at sinabing babalik na raw kami sa kubo. Ang bigat din ate, tutulungan na kita. Kaya ko na to, Mariel. Pagkatapos noon ay nagsimula na kaming maglakad. Habang naglalakad kami ay nakaramdam ako ng pagod. Dahil kanina pa kami tila paikot-ikot lang. Naliligaw tayo. Di ba? Alam na ang dahan ate, bakit tayo naliligaw? Oo, alam ko. Pero nagpapabalik-balik lang tayo dito. Nakikita mo ba yon? Tanong ni ate, sabay turo sa isang puno. Opo. Doon tayo nagtatago kanina. Paano po tayo nakabalik dito? Hindi ko rin alam. Isa pa, nasa iyo ang mutya ng pusa. Kaya dapat hindi ka naliligaw. Isa lang ibig sabihin nito. Ano po yun?
May isang nilalang dito na pinaglalaroan tayo. Anong gagawin natin, ate? Maghubad ka at balik na rin lahat ng suot mo. Ginawa ko naman ang mga sinabi ni ate at ganoon din naman siya. Pagkatapos naming magbaliktad ng mga damit, ay muli na siyang nagsalita. Halika na Mariel at umuwi na tayo. Sige po. Matapos yun ay nagsimula na ulit kaming lumakad. At ilang sandali lang ay nakarating na kami sa kubo. Pagdating ay inutusan ako ni ate na kumuha ng mga tuyong kahoy sa paligid. Pati na rin ng mga tuyong dahon. Habang siya naman ay sinimulan ng katayin ng baboy. Nang makakuha na ako ng sapat na kahoy, ay muling nagtisa si ate ng tuyong kahoy. Sinabi niyang ako raw muna ang gumawa ng apoy. Habang abala raw siya sa baboy ramo. Ituturo naman daw niya lahat ng aking gagawin. At sinunod ko naman ang lahat ng sinabi ni ate. Hanggang sa makagawa nga ako ng apoy. Napakasaya ko noon. Dahil yun ang unang beses na nakagawa ako ng apoy. At habang nagdidiwang, ay tapos na rin si ate sa pagkatay. Nahiwa na rin niya ang baboy sa malalaking peraso at naibaon na ang mga lamang loob nito. Ikaw na muna ang bahala sa mga yan. Ihawin mo na ang mga binte at pupunta lang muna ako sa ilog upang kumuha ng tubig na may inom. Uwi ka ni ate. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga kawayan na pinagpuputol niya kanina habang gumagawa kami ng kubo. May tali ang mga ito sa dulo at isinabit naman niya ang mga ito sa isang pingga upang isahang buhat na lang para sa lahat. Apo ate, ako na po ang bahala. Isa lang mo ah. Kapag wala ng apoy at uling na lang ang natitira, huwag mong hayaang masunog. Apo ate. Siya nga pala, kapag may aswang na umatake, ay sumigaw ka lang at darating ka agad ako. Kaya ko naman po silang labanan. Huwag matigas ang ulo, Mariel. Uwi ka niya. Pagkatapos ay umalis na siya. Pag alis ni ate ay nakaramdam ka agad ako ng uhaw. Tiningnan ko kung may laman pa ang mga kawayan na inimbak ni ate kanina. Pero mukhang nagamit na niyang lahat para mahugasan ng baboy na kinatay niya. Kaya naman hinintay ko na lang siyang dumating. Habang naghihintay, ay ginawa kong abala ang aking sarili. At sakto namang namatay ang apoy na ginawa ko. Nakatuhog na noon sa kahoy ang mga paa ng baboy ramo. At nakagawa na rin kanina si ate ng paglalagyan ng mga ito. Kaya isa-isa ko na lang nilagay ang mga iyon. Pagkatapos, ay minuminuto kong iniikot upang masigurong pantay ang pagkakaluto at hindi masusunog. Ilang minuto ring nawala si ate. Malayo-layo rin kasi ang ilog na pinag-igiban niya ng tubig. At habang wala siya, ay unti-unti nang naluluto ang mga paa at hita ng baboy. Nagugutom na ako noon. Pero gusto kong hintayin si ate para sabay na kaming kumain. Pagdating ni ate, ay nakita kong bukod sa pingga at mga tubig sa kawayan, ay may dala din siyang mga prutas. May papaya, saging at iba pa. Saan po galing ang mga yan? Kanina pagkatapos kong umigib, ay naisip kong kumuha muna ng mga prutas. Baka kasi maumay ka sa karne, lalo na't wala tayong asin na pampalasa. Kaya naman, iniba ko ang daan pa uwi. At swerte na may mga nakita akong punong namumunga at may mga hinog na, kaya nanguha ako. Ganun po ba? May lasa naman po ang karne, kahit walang asin, hindi ba ate? Oo naman, pero masarap pa rin may kasabay na prutas, lalo na't wala tayong kanin. Sige po. Sagot ko na lang
dahil hindi ko na alam ang sasabihin. Pagkalapag ni ate ng mga tubig sa kubo, ay kumuha na kaagad ako ng kawayan. At isinalin ito sa mas maliit na kawayan na nagsisilbing baso namin. Pagkatapos noon ay kumain na kaming dalawa. Habang kumakain, ay naisip ko pang kulitin noon si ate. Yun kasi ang unang hapunan na hindi namin kasama sina ama at ina. Kaya nakakaramdam pa ako ng lungkot. Ate, kwentuhan mo pa po ako ng mga pakikipaglaban ninyo ni ama noon. Bata ka pa noong nangyari ito, Mariel. At malamang, hindi mo pa alam. Kaya ikukwento ko sa'yo. Isang araw noon ay may humingi ng tulong sa amin. Si Mang Bernardo. Nag-aalala raw siya noon. Dahil ilang araw na daw itong nawawala. Nag-aalala raw siya na baka engkanto ang tumangay sa anak niyang dalaga. Dahil sa paanan ng bundok sila nakatira. Agad namang sumaklolo noon si ama at isinama niya nga ako. Hapon na noong umalis kami at madilim na nung makarating kami sa bahay ni Mang Bernardo. Pagdating namin ay nagpunta kaagad kami ni ama sa kakahuyan. Gusto pa kaming samahan noon ni Mang Bernardo pero sinabi ni ama na mas makabubuti raw na wag na siyang sumama dahil mapanganib daw para sa kanya. Lalo na't hindi namin alam kung ano ang kalaban. At ipinangako ni ama na maibabalik namin ang kanyang anak. Nang nasa kakahuyan na kami ni ama, ay agad kaming nag-ikot-ikot para malaman kung nasaan ang anak ni Mang Bernardo. Gumawa rin ng mga orasyon si ama upang matukoy kung ano ang nilalang na nakatira sa kakahuyan. At isa lang ang lumabas sa kanyang orasyon. Isang tikbalang. At nakita din sa orasyon na may bihag itong isang dalaga. Lumabas din sa orasyon ni ama kung saang direksyon namin matatagpo ng dalaga. Kaya naman nagmadali kaming pumunta roon. Akala ko noon madali lang ang gagawin namin. Pero mahirap din pala. Dahil ilang minuto lang ang lumipas ay nawala ng orasyon ni ama. Hindi na rin namin matukoy kung saang direksyon ba ang babaeng bihag na ililigtas namin. Sinabi naman ni ama na natandaan niya sa orasyon kung saang direksyon ang patutunguhan namin at kaya raw namin makarating doon kahit na walang gabay. Pero ilang oras na kami naglalakad, hindi pa rin namin yun nararating. Doon napagtanto ni ama na naliligaw kami. At sa mga oras na iyon, ay alam na rin niya kaagad na pinaglalaroan nga kami ng tikbalang. Kagaya ng pinagawa ko sa iyo kanina nang naliligaw tayo, ay ganoon din ang pinagawa sa akin ni ama. Pinabaliktad niya ako ng damit at ganoon din siya. Pagkatapos ay muling nanumbalik ang gabay namin patungo sa babaeng bihag ng tikbalang. Nakakita kami noon ng rehas na gawa sa kahoy at agad naming tiningnan iyon ni ama. May dalaga roon na nakakulong at umiiyak. Sinabi ni ama na pakawalan ko ang babae. At ganoon nga ang ginawa ko. Gamit ang aking itak ay sinira ko ang kulungan. At habang ginagawa ko iyon, ay dumating ang tikbalang at tinanong kung ano raw ang ginagawa namin. Hindi naman nagsalita noon si ama at agad na nakipagbakbakan sa tikbalang. Napakalakas ni ama. Kaya hindi makapalag sa kanya ang tikbalang at sumuko na lang ito. Sinabi niya magpapakabait na raw siya at hindi na daw guguluhin ang babae. Basta wag lang daw siyang kikitilan ng buhay ni ama. At pumayag naman si ama sa kondisyon ng tikbalang na yon. At matagumpay naming naiuwi ang anak ni Mang Bernardo. Pagkatapos noon ay bumalik na kami ni ama sa bahay. At yun ang kwento nung nakipaglaban kami sa tikbalang. Naalala ko lang yun kanina nang naligaw tayo at bala ko sanang ikwento sa'yo yon.
Nawalan kasi ako ng pagkakataon. Mabuti na lang talaga. At ikaw mismo ang nagtanong kaya naikwento ko na. Pagkatapos niya magkwento, ay natapos na rin kaming kumain. Nagpahinga na kami noon at nahiga. Mukhang hindi naman uulan. Kaya hindi namin alintana. Kahit wala pang bubong ang aming kubo. Sabay na rin kaming natulog noon ni ate. Dahil mukhang hindi rin kami sasalakay ng mga aswang ngayong gabi. Malalim na ang aming tulog ni ate. Nang magising kami dahil sa lindol. Dumadagundong noon ang kubo pati na rin ang lupa. Ano pong nangyayari? Mukhang lumilindol. Kumalma ka lang, matatapos din yan. Pero ilang minuto na ang lumilipas, ay hindi pa rin tumitigil ang lindol. At nakarinig pa kami ng kabayo. Hindi pala ito lindol. Alam ko na rin ang dahilan. Kung bakit tayo naligaw kanina. Mayroong tikbalang. Uwi ka ni ate. Tikbalang? Yung kalahating tao at kalahating kabayo na nakalaban niyo dati ni Ama? Oo, Mariel. Kaya maghanda ka. Mukhang mapapalaban tayo. Kinuha na niya noon ang kanyang itak at ang mga sibat na ginawa niya kanina. Ilang sandali lang ay lumabas na ang tikbalang. At sinabi nitong kailangan daw niya ng asawa. Kukunin daw niya si ate. At huwag na raw kaming manlaban. Dahil hindi raw kami mananalo sa kanya. Nagbigay naman noon ng hudyat si ate. At sabay naming inihagi sa tikbalang ang aming mga sibat. Hindi tumama ang sibat ni ate. Dahil nailagan ito ng tikbalang sa sobrang bilis niya. Ang sibat ko naman ay mas mabilis. Kaya tinamaan ang kamay ng tikbalang. Inutusan akong muli ni ate na sumugod. Kaya sabay naming sinugod ito. Napatalon ako noon. Nang napakabilis. At agad kong nahuli ang paa ng tikbalang. Kinagat ko pa ito noon. Para hindi makatakas. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Pero kusang gumalaw ang aking katawan. Sa ginawa kong iyon ay natumba ang tikbalang. Pero nagpupumiglas pa rin ito. Kahit na ganoon, ay hindi ko binibitawan ang kanyang mga paa. At patuloy pa rin ako sa paggagat at paghawak, gamit ang matutulis kong pangil at mga kuko. Pasugod na noon si ate, gamit ang kanyang itak. At inambang puputulan ng ulo ang tikbalang, pero hindi niya itinuloy. Pinatama niya lang sa lupa ang kanyang itak. At may hinanap siya sa ulo ng tikbalang. May binunot siyang buhok dito. At nakita kong kulay ginto ito. Bitawan mo na siya, Mariel. Bumitaw naman ako noon. Bakit po? Hindi na siya manlalaban. Hindi na siya manlalaban. Dahil nakuha ko na ang ginto niyang buhok. Magiging tagasunod na natin siya. Uwi ka ni ate. Ganyan po ba? Oo, kaya magbalik ka na sa normal mong anyo. Napatingin naman ako sa buo kong katawan. Napapaligiran na ako noon sa balahibong kulay kahel. At may mahaba na rin akong kuko sa paa. Hinawakan ko ang aking mukha at may balahibo na rin. At naramdaman kong nasa taas ng ulo ko ang aking tenga. At malalaki na nga ang mga ito. Isa na po ba akong pusa? Hindi pa. Iyan pa lang ang kumpletong pagbabagong anyo mo bilang isang taong pusa. At kaya mo pang bumalik sa anyong tao mo. Sagot naman ni ate. Inisip ko na lang ang ginawa ko kanina. Nakamay pa lang ang nagbabago sa akin. Inisip kong tanggalin ang aking pagbabagong anyo hanggang sa mawala na ang balahibo at kuko sa aking katawan. At naging normal na nga akong muli. Bumalik na tayo sa pagtulog. Uwi ka ni ate.
Kaya bumalik na ako sa kubo. Ikaw, bantayan mo kami habang natutulog. At kapag may dumating na kalaban, katulad ng aswang ay labanan mo. Kung marami naman, igisingin mo kami. Utos ni ate sa tikbalang. At sumagot naman ito nang masusunod daw. Payapa na kaming nakatulog ni ate ng gabing iyon. At sa mga sumunod pang gabi, hindi na kami nahirapan ni ate na manirahan sa gitna ng kagubatan dahil may kasama na kami. Siya ang naging taga-igib namin ng tubig, gwardya, tagabuhat ng mabibigat, at naging katuwang namin sa pag-iensayo. Dahil matagal namin siyang nakasama, ay naitanong na namin sa kanya ang kanyang pangalan. Siya raw si Randel, at naging kaibigan namin siya. Dahil kay Randel, ay nabuo namin ang munti naming kubo. At dahil din sa kanya, ay naperpekto ko ang aking mga kakayahan bilang isang taong pusa. Halos isang buwan din kaming namalagi ni Ate Maita sa kagubatan. Kasama si Randel. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay namin ni ate. Ang araw ng paghihiganti namin sa mga aswang. Ate, isasama ba natin si Randel pabalik ng bahay? Hindi na, Mariel. Laban natin ito. At wala siyang kinalaman doon. Randel, naging mabuti kang kaibigan sa amin. Kahit na konting panahon ka pa lang naming nakakasama. Eto na ang oras upang ibalik ko sa iyo ang iyong gintong buhok. Huwag ka na sanang humanap ng taong asawa. At magpakabait ka dito sa kagubatan. Wika ni ate. Sabay iniabot ang gintong buhok kay Randel. Itinaling naman niya ito pabalik. Akala ko noon ay babalik siya sa pagiging salbaheng tikbalang. Pero wala namang nagbago. Sinabi pa niya na gusto niya kaming samahang makipaglaban sa mga aswang. Dahil kahit papaano, ay may pinagsamahan naman kami. Hindi pwede. Laban namin ito at maghihiganti namin. Wala kang kinalaman dito, kaya hindi ka namin maaaring isama. Sagot ni ate. Sa mga oras na yon, ay umalis na kami. At nagpa siyang bumalik na sa aming bahay. Inihabili naman namin kay Randel ang kubo. At sinabing pwede siyang manuluyan doon kahit kailan niya gusto. Pagkasabi noon ay umalis na kami ni ate. Ilang oras kami naglakad. Hanggang sa makarating na kami ni ate sa bahay. Nagmasid-masid muna kami sa paligid bago umuwi. Tiningnan namin kung may mga aswang na nag-aabang sa aming pag-uwi. Pero wala kaming nakita sa paligid. Kaya naman dumiretso na kami sa bahay. Pagbukas namin ng pinto, ay bigla namang naglabasan ng dalawang mga aswang at agad nila kaming sinugod. Isang buwan na ang mahigit na nakalipas, ngunit inaabangan pa rin pala nila kaming bumalik ng bahay. Hindi na kami nagsayang ng oras noon ni ate at agad naming nilabanan ng mga aswang. Si ate ay nakipaglaban gamit ang itak. Ako naman ay ginamit ko ang aking mga kuko at pangil. Dahil sa pagsasanay, ay mas naging mabilas pa ang aking pagkilos. At agad kong pinagkakalmot ang aking mga kalaban. Natutunan ko na rin na sa pakikipaglaban ay dapat mong gawin ang lahat. Kaya naman mga mata nila ang pinuntiri ako hanggang sa hindi na sila makakita. Pumabor sa amin ni ate ang laban ng ginawa ko iyon. Pagkatapos ay isa-isa naming pinatay ang mga aswang at nagtira kami ng isa. Nasaan ang kuta nyo? Hindi naman sumagot ang aswang at nagmatigas ito. Kaya naman inilabas ni ate ang bawang na nakita namin sa kagubatan at binalatan ito. Magtatanong akong muli, nasaan ang kuta nyo? Tanong ni ate. Ngunit hindi pa rin sumasagot ang aswang. Kaya naman nagalit na si ate.
at kinaskas sa mga sugat ng aswang ang bawang. Nagsisigaw naman noon ang aswang. Pero nung tinanong siya ni ate ay hindi pa rin siya sumagot. Mariel, magdikdik ka ng bawang. Utos sa akin ni ate. At ginawa ko naman kaagad. Tapos ay ibinuka ni ate ang bibig ng aswang. At ipinasok ko naman doon ng mga dinikdik na bawang. Lalo itong nagsisigaw noon. At sinabi niyang tanggalin na ang bawang sa kanyang bibig at magsasalita na siya. Sinabi niyang ituturo na raw niya sa amin ang daan. Papunta sa kanilang kuta. Basta hindi naman siya pakakainin ng bawang. Hindi naman kami nagsayang ng oras ni ate. At kahit na malalim ang gabi, ay umalis kami. Sinundan namin noon ang aswang pabalik sa kanilang kuta. Habang nasa daan, ay sinabi niya magkakaiba ng tribo ang mga aswang. At dadalhin daw niya kami sa tribo ng mga kasamahan niyang sumalakay sa aming bahay. Mahigit 1 buwan na nakalipas. Bakit naroon pa rin kayo sa aming bahay? At inaabangan pa rin kami magkapatid. Hindi pa ba kayo nakontento sa pagpaslan sa aming mga magulang? Tanong ni ate. Sinabi ng aswang na yun ang inutos ng kanilang pinuno. Ang hintayin kaming bumalik. At ang iba naman daw ay inutusang hanapin kami upang sabay-sabay daw nila kaming lagutan ng hininga bilang paghihigante. Sabay-sabay? Ibig sabihin ay buhay pa ang aming mga magulang? Tanong ni ate. Sinabi naman ng aswang na totoong buhay pa sina ama at ina. Pero nakakulong lang silang dalawa at patuloy na pinapahirapan. Hanggang sa humahuli raw kami ni ate upang sabay-sabay nakitila ng buhay. Makinig kang mabuti. Kung maililigtas namin ang aming mga magulang, ay hindi ka namin papatayin. Kaya makisama ka ng maayos. Ilan ba ang mga aswang na nasa kuta ng tribo ninyo? Sinabi ng aswang na nasa 30 raw sila. At kung iniisip daw namin na kaya namin silang lahat na talunin, ay nagkakamali raw kami. Dahil may mga malalakas sa kanilang pangkat. At kaya lang naman daw na kami dadalhin sa kuta ay para gawin ang misyon niya. At pagdating daw doon, ay hihingi siya ng tulong sa kanyang mga kasama upang mahuli kami. At kahit patayin pa raw namin siya, ay hindi na yun mahalaga. Basta magawa raw niya ng maayos ang kanyang misyon. Huwag mo kaming mamaliitin. Akala ko pa naman nakikipagtulungan ka na. Pero ayos lang yun sa amin dahil hindi kami mahuhulog sa patibong mo. Tugon ni ate. Pagkatapos ng usapang iyon, ay hindi namin namalayang naroon na pala kami sa kuta ng mga aswang. Biglang sumigaw ang kasama naming aswang. Kaya naman nakuha namin ang atensyon ng mga kasama nila. At sa pagkakataong iyon, ay agad siyang pinugutan ng ulo ni ate gamit ang itak. Agad naman kaming sinugod noon ng mga aswang. At agad naman naming dinipensa ng aming mga sarili. Nagpalit na rin ako ng anyo bilang paghahanda. Nakipaglaban kami ng buong puso dahil alam naming may pag-asa pa upang mailigtas ang aming mga magulang. Isa-isa naming nilabanan ng mga aswang. Gamit ang matitilos kong kuko, ay pinuntirya ko ang kanilang mga leeg. Maliksi ang aking mga galaw at malikot ang aking pangangatawan. Isa-isa ko silang sinugod at ni isa sa kanila ay walang nakahuli sa akin. Lahat ng malapitan kong aswang ay ginigilitan ko kaagad sa leeg gamit ang aking kuko na agad naman nilang ikinasasawi. Nagpatuloy na gano'n ang labanan hanggang sa isa na lang ang aming kalaban, ang pinuno ng mga aswang. Kakaiba ito dahil imbes na itim ay kulay puti ang kanyang mga balahibo. Sinugod ko siya.
tumalon ako sa kanyang mukha at sinubukang kalmutin ang mga mata niya. Kaya lang, naitapon niya ako ng malakas at tumama naman ako sa bubong ng isang kubo. Pagkatapos ay si ate naman ang kanyang sinugod at nagkasabayan sila. Nanghina naman ako ng bahagya at hindi ako magagalaw sa pensalang aking natamo. Kaya hindi ko man lang matulungan si ate. Pero may hindi kami inaasahang tulong na dumating. Si Randel. Tinulungan niya si ate na makipaglaban. Kaya naman nakampante ako kahit na papaano. Pinilit ko pa noong gumalaw. Hanggang sa tuluyan akong mahulog sa loob ng kubo. Nagulat ako noon sa aking nakita. Sina ama at ina. Parehong nakatali ang mga kamay at paa nila. Pinilit ko pang gumalaw noon at lumapit ako sa kanila. Pakiusap, patayin niyo na lang kami. Huwag niyo nang idamay ang aming mga anak. Wika ni ina. Ako po ito, si Mariel. Mahabang kwento at mamaya na lang kami magpapaliwanag. Nakikipaglaban ngayon si ate sa labas at ang pinuno na lang ang natitira dahil napatay na po namin ng iba. Tugon ko. Pagkatapos ay ginamit ko ang aking mga kuko upang tanggalin ang pagkakatali nila ama at ina. Pagkatapos noon ay lumabas na kami at tinulungang makipaglaban si ate. Muling gumamit noon si ama ng orasyon at naramdaman ko na numbalik ang aking lakas. Kaya naman muli kong tinulungan sina ate at si Randel sa pakikipaglaban. Dahil sa aking panibagong lakas, ay hindi na muli ako naitapon ng aswang. Kumapit ako sa kanyang ulo at pinagkakalmot ang kanyang mukha. At habang ginagawa ko iyon, ay pinagtataga siya ni ate sa kanyang katawan. Hindi na nito nagawa pang manlaban. Hanggang sa matumba na lang si ate. Hanggang sa matumba na lang at si ate na ang tumapos ng kanyang buhay. Matapos yun ay nagpalit na ako ng anyo at sabay pa kami ni ate na tumakbo. Patungo kina ama at ina at niyakap silang pareho habang nagiiyakan. Hindi na namin napansin noon na umalis na si Randel. Hindi man lang siya nagpaalam. Pero tatanawin naming utang na loob ang pagtulong niya. Pagkatapos ng labanan ay umuwi na kaming lahat sa bahay. At habang naglalakad ay ikinuwento namin ni ate lahat ng pinagdaanan namin ng nakalipas na 1 buwan. Ikinuwento rin namin kung paano napasa sa akin ang mutya ng pusa. At tinanong na rin namin si ama kung may alam siyang paraan kung paano yung tatanggalin sa aking katawan. Nagkwento naman noon si ama tungkol sa kaalaman niya sa mga mutya. Sinabi niyang hindi na raw maaari pang tanggalin ang mutyang sumanib na sa katawan ng tao at mananatili raw iyon hanggang sa pumanaw ang taong magmamay-ari dito. Magiging pusa na po ba ako habang buhay? Tanong ko. Ang masamang epekto ng mutya ay mangyayari lang sa taong nagsasamantala ng kapangyarihan nito at gagamitin ang mutya sa kasamaan. Kaya huwag kang mag-alala, Mariel. Dahil habang ginagamit mo sa kabutihan ng mutya, ay hindi ka mapaparusahan at hindi ka magiging pusa. Singit naman ni ina. Kailanman ay hindi ko po gagamitin sa kasama ng mutya at sa kabutihan ko lamang po ito gagamitin. Nalutas na ang aming problema. Hindi ko na kailangan pang alalahanin ang tungkol sa masamang epekto ng mutya. Dahil hindi ko naman ito gagamitin sa kasamaan. Muli namang nanumbalik sa normal ang aming pamilya. Bumalik sa panggagamot ang aking mga magulang. At lumalaban pa rin kami sa mga masasamang elemento. Napakahirap ng pagsubok na dinaanan namin. Inakala naming wala na ang aming mga magulang. Pero nalutas naman namin ang lahat.
ngayon ay masaya na kaming namumuhay bilang isang normal at masayang pamilya. Pero hindi ko makakalimutan lahat ng aral na aking natutunan. At lalong-lalo na ang lahat ng naitulong sa akin ng mutya ng pusa. Dahil kung hindi ito napa sa akin, ay hindi muling mabubuo ang aming pamilya.